Naisip mo na ba ang tungkol sa pinagmulan ng pangkukulam at mahika sa video na ito? Inihaharap ko sa iyo ang isang madilim at mahiwagang pinagmulan na hindi gaanong napag-uusapan ng karamihan ng mga tao. Marami ang mausisa tungkol sa mga sining ng okulto at ang maraming anyo ng mahika na umiiral sa buong mundo. Ano ang pinagmulan nito at ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pangkukulam at mahika? Sa video na ito ay ibinabahagi ko ang pinagmulan ng buong kasanayang ito tulad ng dati. Hinihiling ko sa aming mga subscriber na mag-iwan ng like upang makatulong sa pagpapalaganap ng salita at hikayatin kaming patuloy na magdala sa iyo ng mas maraming nilalaman at pag-aaral. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, panoorin hanggang dulo kung ang video ay may kaugnayan sa iyo at isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Mula noong sinaunang panahon, ang mahika ay itinuturing na isang makapangyarihang sandata ng mga sinaunang tao. Ito ay malawakang ginagamit at sinusunod sa iba't ibang sinaunang bansa. Halos lahat ng sinaunang kabihasnan ay may kanilang sariling mga spell, panghuhula, pangkukulam at pangkukulam pati na rin iba't ibang uri ng okultong sining. Sa banal na kasulatan ay makikita natin ang maraming referensya sa lumang tipan at sa bagong tipan tungkol sa iba't ibang anyo ng mahika na umiiral sa sinaunang mundo, maliwanag mula sa luma at bagong tipan na mariing kinokondena ng Diyos. Ang pangkukulam at lahat ng anyo ng mahika, lubos siyang tutol sa mga kasanayan tulad ng pangkukulam, mga engkanto at pangkukulam. Ipinakita ng Diyos ang kanyang ganap na pagtanggi sa lahat ng mga anyo ng mahika at kinokondena ang mga ito sa ilang mga aklat ng lumang tipan. Ngayon ay tatalakayin ko ang mga etimolohiya ng mga terminong salamangkero, salamangkero na manghuhula at iba pa sa sinaunang Aramaic, mga wikang Hebreo at Persian sa Aramaic. Ang terminong salamangkero ay amgusya na nangangahulugang kabilang sa mahika, tagaganap ng mga gawaing mahika, pari na nagmula sa relihiyong Persian at Median, at mangkukulam ito ay nagmula sa ugat na magu, na literal na nangangahulugang sumasamba sa apoy o apoy. Kung tungkol sa terminong mahika, ito ay nagmula sa Aramaic at gusta na may kahulugan ng okultistang kasanayan ng okultismo at pagtawag sa masasamang espiritu. Ang mahiwagang sining mahika at ang doktrina ng mga salamangkero, mga sumasamba sa apoy ang ugat, ay nagmula rin sa magu, sumasamba sa apoy. Sa Hebreo, ang termino para sa mahika o pangkukulam ay keshifim, na nangangahulugang panghuhula o manghuhula. Ang mga salitang mahika, salamangkero at salamangkero, lahat sila ay nagmula sa Latin at dumaan sa ilang mga wika hanggang sa narating nila ang ating wika. Dumaan din ito sa Griego na nagmula sa lumang Persian magus na nakasulat. Sa ganoong paraan, sa lumang Persian, ang sinaunang terminong magu na ito ay nagmula sa Proto-Indo-European math na nangangahulugang kapangyarihan. Ang terminong Persian ay maaaring nakaimpluwensya sa sinaunang Shanozimic Magi o ng salamangkero, pati na rin sa shamanismo. Ang lumang anyong Persian na ito ay tila lumaganap sa mga sinaunang wikang Semitiko tulad ng Magash sa Talmudic Hebrew at syempre at Gasya sa Aramaic na nangangahulugang salamangkero, gaya ng nabanggit na ang mga Chaldean ay nakakuha ng kahulugan ng karunungan o pilosopiya mula sa ika-1 siglo BC. Sa pagtatapos ng ika-6 at simula ng ika-5 siglo BC, ang Syrian magusay na siyang mga Assyrian sorcerer o Syrian na mga manghuhula ay nakilala bilang mga salamangkero at manghuhula. Ang terminong ito ng salamangkero ay nakarating sa sinaunang Griego kung saan ginamit din ito na may negatibong konotasyon upang tumukoy sa mga karapatang itinuturing na mapanlinlang, hindi kinaugalian at mapanganib pa nga. Ang wikang Latin ay gumamit ng kahulugang ito ng termino noong ika-1 siglo BC
Sa pamamagitan ng Latin, ang konsepto ay isinama sa Kristiyanong teolohiya at mga unang pananaw ng Kristiyano noong unang siglo pagkatapos ni Kristo kasama ang mga unang disipulo at tagasunod ng mga apostol. Ang mga salamangkero ay palaging iniuugnay sa mahika, pangkukulam at mga demonyo. Pinatitibay din ng Bagong Tipan ang kaugnayang ito. Ang terminong Aramaic para sa manghuhula o panghuhula ay sinasabing kosum na nangangahulugang orakulo, agiri, hula at pangitain. Mayroong pagtukoy sa isang anyo ng pangkukulam na kinasasangkutan ng isang piraso ng sibada tinapay na ginagamit para sa panghuhula sa pamamagitan ng harina. Ang ugat ng terminong ito ng kisim ay nangangahulugang manghuhula upang kumonsulta sa isang orakulo o isang augur. Isang tanong na nananatili sa hangin ay bakit ang mahika ay palaging nauugnay sa mga demonyo tulad ng nakikita natin sa mga Kristiyano noong unang siglo. Ang mga disipulo, ang mga apostol, ang lumang tipan at ang bagong tipan pati na rin tulad ng palaging kinokondena ng mga propeta kasama ang Diyos ang pagsasagawa ng mahika. Ang katotohanan ay ang mahika ay likas na nauugnay sa mga demonyo. Ang estado ng mahika pangkukulam, nekromansya, panghuhula, kardamansia at lahat ng anyo ng pangkukulam ay direktang nagmula sa mga demonyo, sa mga bumagsak na anghel o eksakto. Ang mahika ay may mga ugat sa mga demonyo na mga paganong Diyos na nagturo ng mahika sa mga kalalakihan at kababaihan sa mundo. Ngunit maaaring magtaka ka kung bakit nagmumula ang mahika sa mga demonyo. Ito ay dahil sa binabanggit ng mga banal na kasulatan sa aklat ng Exodo sa kwento ni Moises at ang pagpapalaya ng mga tao ng Israel mula sa lupain ng Ehipto. Sa unang pagpapakita ni Moises kay Paraon, sina Moises at Aaron, kapatid ni Moises, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ginawang buhay na ahas ang tungkod na kahoy. Gayon din ang mga salamangkero ni Paraon. Ginawa rin ito ng mga salamangkero pagpihit kanilang mga tungkod na naging mga buhay na hayop. Gayunpaman, nilamon ng ahas ng Diyos ang mga ahas ng mga mago na nagpapakita ng higit na kahusayan ng kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kapangyarihan ng mga demonyo. Sa kabila nito, ito ay isang kamanghamanghang gawa ng pangkukulam na nag-iwan sa lahat ng naroon na humanga. Ang ahas ng Diyos ay nagpakita ng higit na kapangyarihan laban sa mahika ng mga salamangkero ni Paraon. Bukod pa rito sa banal na kasulatan, makikita natin na nang ang tubig ng ilog Nilo ay naging dugo, ang mga Hebreo ay nakaligtas sa loob ng 3 araw na iyon dahil mayroon silang mga pinagmumulan ng tubig na may inuming tubig. Ang kanilang mga pinagmumulan ng tubig ay hindi naapektuhan ng pagiging dugo. Ang mga tubig lamang ng mga Ehipsyo ang kanilang pinagmumulan ng tubig. Gayunpaman, ang mga mangkukulam ni Paraon ay pumunta sa mga bukal ng mga Israelita. Sa pamamagitan ng mahika at pangkukulam, ginawa rin nilang dugo ang tubig. Ito ay humahantong sa isang kawili-wiling kuryosidad. Ang mga paganong Diyos, ang mga Diyos ng ibang mga tao tulad ng mga Ehipsyo, ang mga Sumerian, Persyano at Griego, sa katunayan, ayon sa Biblia, ay mga demonyo. Binanggit mismo ito ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan na nagsasabing ang mga inihain ng ibang mga tao sa kanilang mga Diyos ay talagang inihain sa mga demonyo. Nagbabala si Pablo na ayaw niyang makibahagi ang mga mananampalataya sa mga demonyo sa mga karapatang ito. Tama na sabihin na ang mahika ay itinuro mismo ng mga demonyo. Ang mga anghel na bumagsak na sinasamba bilang mga paganong Diyos noong sinaunang panahon ng mga tao ng iba't ibang bansa at nasyonalidad. Ito ang sagot sa malaking tanong tungkol sa pinagmulan ng mahika. Si Satanas at ang mga demonyo ay nagturo ng mahika at dahil doon binigyan nila ang ilang sinaunang bansa ng ilang kapangyarihan. Maraming bansa ang makapangyarihan dahil sa pangkukulam at mahika sa paglipas ng mga siglo.
Ang pagsasagawa ng mahika ay napigilan, ngunit kahit ngayon sa ilang mga bansa at rehiyon ng mundo, ang mahika ay patuloy na gumaganap at makapangyarihan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang mahika sa lumang tipan. Maraming mangkukulam ang tinawag na mga necromancer dahil kumonsulta sila sa mga patay at tumatawag sa mga espiritu upang makakuha ng impormasyon tungkol sa hinaharap. Itinatampok ng ilang mga talata ang pagtanggi ng Diyos sa pangkukulam at lahat ng anyo ng mahika sa Levitico 19:31 nakasulat na huwag maghanap ng isang taong kumukonsulta sa mga espiritu. Para sa iyo ay mahahawahan nila, ako ang Panginoon mong Diyos. Sa Deuteronomio 18 mga talata 9 hanggang 13, makikita natin ang sumusunod. Kapag pumasok ka sa lupain na ibinibigay ng Panginoon mong Diyos, hindi mo susubukang gayahin ang mga kasuklam-suklam na bagay na ginagawa ng mga bansa. Huwag mong hayaang makahanap ka ng sino man sa iyo na nagsusunog ng iyong anak na lalaki o babae bilang handog na nagsasagawa ng panghuhula o gumagawa ng mahika o gumagawa ng mga tanda o nagsasagawa ng pangkukulam o gumagawa ng mga orasyon, ilang uri ng espiritista o kumukonsulta sa mga patay. Sino man ang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon, at dahil sa mga kasuklam-suklam na ito ay palalayasin ng Panginoon mong Diyos ang mga bansang iyon mula sa iyong harapan, magiging matuwid sa harap ng Panginoon mong Diyos. Ang mga talatang ito ay katibayan ng banal na pagkondena tungkol sa pagsasagawa ng pangkukulam, panghuhula, mahika, pagkonsulta sa mga patay at pakikisangkot sa mga espiritong pagano. Nagpapahayag ng pagkamuhi ang Diyos sa mga nagsasagawa ng mga ganitong bagay, at dahil sa mga kasuklam-suklam na ito ay pinalayas niya ang mga bansa mula sa harapan ng kanyang mga tao. Sa makatuwid ay binibigyang diin na dapat tayong manatiling walang kapintasan sa harap ng Panginoon nating Diyos. Sa aklat ni Samuel, ang kasalanan ni Saul sa kasong ito ay ang pagsali sa necromancy, isang sinaunang masamang okultong sining na nanlilinlang sa mga tao na maniwala na sila ay nakikipag-ugnayan sa mga patay. Gayunpaman, sa katotohanan ay nalilinlang sila ng mga demonyo at ng mga paganong Diyos noong sinaunang panahon. Sa Bagong Tipan ay makikita rin natin ang mga ulat ng maraming salamangkero at mangkukulam bilang karagdagan sa mga taong sinasapian ng mga espiritu ng panghuhula at pangkukulam. Isang halimbawa nito ay ang kaso ni Pablo na sa Bagong Tipan ay nagpalayas ng espiritu ng panghuhula na nagpapahintulot sa isang babae na mahulaan ang hinaharap. Kung nagustuhan mo aming kwento, maari po ba makahingi ng like at subscribe? Malaking tulong bilang suporta sa aking munting channel. Sa mga komento kung alam mo na ang pinagmulang ito ay mag-iwan ng iyong opinyon tungkol dito. Nais ko ring anyayahan kang manood ng isa sa mga video dahil naniniwala akong may kaugnayan ito sa iyong interes. Hanggang sa muling pagkikita,